For today's video naman, isi-share ko sa inyo kung paano kayo makapagbayad sa inyong SSS loan continuation through online gamit ang GCash ngayong 2026. So, bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa ating mga informative na mga video. Ngayon, andito na tayo sa SSS website. Kailangan nyo lang mag-login sa inyong SSS account. Lagay nyo lang yung inyong user ID tsaka password, then click sign in. Ayan, nakapag-login na tayo. So, dito makikita na agad natin yung pay loans. Under pay loans, makikita natin dito yung generating a PRN. Click natin yan. Ayan, so dito natin makikita lahat ng concerns natin about sa ating loan. Dito tayo makapag-generate ng PRN at saka dito din natin makikita yung mga paid PRN natin. So, dito pala guys, pag once yung loan ninyo is wala dito sa active loans with PRN, so, andito yan siya sa active loans without PRN. So, either nasa active loans without PRN siya or kaya dito sa active loans with PRN. So, pag once na nasa without PRN siya, kayo mismo ang gagawa ng payment reference number or PRN. So, click natin yung generate PRN. Ayan. Makikita nyo yung inyong statement of account as of January 2026. So, makikita nyo yung SOA nyo dito. Ito na yon. So, dito, click nyo lang tong submit request para makapag-generate tayo ng PRN. Click natin yan. Ayan. PRN successfully generated. So, nakagawa na tayo ng PRN. Kaya, click natin tong view loan list. Ayan. So, as you can see, nalipat na siya dito sa baba. Nasa active loans with PRN na siya. Ito na yung payment reference number. So, pag once na magbabayad tayo through GCash, ang kailanganin lang natin is itong PRN. So, ngayon, dahil may PRN na tayo, dito na tayo sa amount to be paid na. Amount due na is 4,800 plus. So, yan na dapat yung ating kailangan bayaran. Pero kung halimbawa, hindi nyo kaya bayaran yung full amount na yan, so pwede naman kung magkano yung gusto nyong bayaran. So, halimbawa sa akin, ang bayaran na lang natin is 1,500. Ayan. So, edit natin yung amount. Ayan, edit natin. Tapos, magbayad tayo ng 1,500. Ayan. So, kung ano yung nilagay dito natin na amount, so, yan yung dapat yung bayaran natin na amount through GCash. So, kayo masusunod kung magkano nga ba yung amount to be paid na gusto nyong bayaran. Pwedeng 500, 1,000, 1,500, kung magkano yung gusto nyong bayaran. Para ma-save natin yan, so, scroll nyo lang pataas. Ayan. Ayan, makikita nyo yung save changes. Click natin yan. Click save changes. Ayan. Kailangan may lalabas dyan na ganito. Changes have been saved. Ngayon, click OK. Ayan. So, yung amount na nakalagay na sa PRN na to is 1,500 pesos. So, anytime, pwede mo din yan baguhin. Kung halimbawa, nagbago isip nyo, gusto nyo gawing 1,000 na lang, so, pwede. But then, take note na yung amount due ninyo is ito na dapat. Ayan. So, magkakaroon kayo lagi ng penalty at saka interest sa inyong loan. Kung may pera naman kayo, so pwedeng yung amount due yung kailangan yung bayaran para hindi na kayo magkaroon pa ng penalty at interest kay SSS sa loan ninyo. So, ngayon, dahil may PRN na tayo at ito yung gusto nating bayaran, 1,500. So, open na natin yung ating GCash apps. Ayan, nakapag-login na tayo sa ating GCash apps. So, kahit kaninong GCash yung ipambayad ninyo guys sa inyong SSS loan is pwede. So, dito, click lang natin tong bills. Under bills, makikita natin yung government. Click natin yan. Dito sa search billers,
Click nyo yan. Then, search na lang natin yung SSS para hindi na tayo mag-scroll. Ayan. So, saan bilong dito yung condonation loan? So, dito yan bilong sa short-term loans digital. Click natin yan. Ayan. Pag once nakapagbayad kayo ng inyong loan condonation, ito ay mapopost agad sa inyong SSS account. So, nakalagay dito, posting period is real time. Pagkabayad natin is papasok agad yung binayad natin sa ating SSS account. So, ngayon, lagay na natin yung amount na ginawa natin. Lagay natin 1.5. Ang madidak sa ating GCash account is 1.5 plus 8 pesos na service fee. Next naman is the PRN. So, lagay natin yung PRN dito. Again, ito lang yung kailanganin natin pag magbayad tayo kay GCash. Reference number or PRN. So, IX250. IX250. Ayan, so nalagay ko na yung PRN. Take note sa PRN guys, dapat tama yan. Bawal na bawal kayo magkamali sa payment reference number. Next naman is the country. So, select country tayo. Dito, hanapin nyo lang yung Philippines kung nasa Philippines kayo. Ayan, next is your email address. So, optional lamang ito. Pwede nyong lagyan or hindi lagyan. Once na ilagay nyo yung email nyo dyan, so magsisend lang ng resibo or magsisend ng receipt si GCash sa inyong email regarding sa payment receipt ninyo dito. Then, dito sa pinakababa, kung naka-check nyo yung box na yan, so uncheck nyo lang para hindi kayo mabawasan ng 1%. Ngayon, click na natin yung next. Then, click next ulit. Then, dito, bago kayo mag-confirm, so double check, triple check nyo ulit yung number or PRN kung tama ba. Then, pag tama na, click nyo na itong confirm. Ngayon, dahil nakapagbayad na tayo, check natin yung ating SSS account kung pumasok na nga ba yung ating payment. So, login ulit tayo. Ayan, nakapag-login na ulit tayo. Dito na tayo sa generating PRN. Ayan, so pag-login ulit natin, so makikita nyo na wala na dito sa active loans with PRN yung ating loan condonation dahil magbabago na yan ng payment reference number at mababawas na yung binayad natin. Kung kaya click natin tong generate PRN. Ayan, nabawas na yung binayad natin na 1,500 pesos. Then, pag once na gusto nyo mag-generate ulit ng PRN at magbabayad ulit ng condonation, click nyo lang itong submit request. Ayan, click natin itong view loan list. Ayan, so as you can see dito na naman siya sa active loans with PRN na. Then, iba na din yung PRN na nandito. And then, dito, ito na yung total amount of obligation. Then, ditong amount to be paid. Halimbawa, gusto nyo ulit magbayad. So, ganun lang din yung ulit yung process. Edit nyo lang yung amount na andito. And then, magbayad na kayo through GCash. So, ganun lang guys kung paano kayo makapagbayad ng inyong SSS loan condonation through GCash. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa ating mga informative na mga video. Thank you for watching!